Sir JDB, sa iyong opinion, sino po maging mayor ng Maynila? Isko Moreno. Diretsuhan no? Isko Moreno uli yan. Yan. Ang magiging, nakita kong trend ng labanan dito, Isko Moreno, tapos itong yung congressman, si SB. Yan. Nakalimutan yung pangalan nun eh. Tapos, yan, si Hani Lacuna. Nakakalungkot for Hani Lacuna na hindi siya nakadalawang termino man lang. Kasalanan na rin naman ni Hani Lacuna yan eh. Now, kung sino po yung kandidato talaga ng administrasyon dyan, ay wala akong iba kung hindi etong si Hani Lacuna, ang kandidato ng admin. Tapos, alam ko may kandidato pa atang Angping. Wala yun. Ay, Angping sino ba to? Bagatsing. Wala yan, malabo na yan. Laos na mga Bagatsing. Yeah, that's Sam Versosa. So, Isko Moreno, Sam Versosa magiging labanan dyan. Yan. Sabi ko nga, given na yan ang Maynila. Panalo na dyan si Duterte, si Digong, yan sa Manila. Ito napansin ninyo ha. Si Isko Moreno, kapag Maratamondong, hindi po yan ang kandidato ng administrasyon. Isa lang siya sa mga Marcos loyalist na kandidato, pero hindi po siya. Kawawa nga yan eh, nakinig sa mga vloggers at saka sa survey na 70% panalo siya. Meron yata parang Pulse Asia ba yun? O yung isa pang company nun na lumitaw na mataas ang survey niya. Winnability. Pinaniwalaan na nila yon. Kaya nga nagulat ako nung mag-Cali survey kami. So si Isko Moreno hindi ko sinasama sa choices. Pero si Mara, unang-una pa yan. Mataas yung awareness sa kanya. Parang nasa around 90. Ang awareness po, yung kilala ka ba ng mga tao? Alam ba nila pangalan mo? Opo, alam naman po namin. Tanong namin, kilala niyo po si Mara? Opo. Ganun. Ba't ayaw nyo? Hindi namin siya gusto eh. Gusto namin si Isko. Si BBM, gusto nyo ba? Oo naman, loyalist kami. Ganun sila. Okay, so hindi po importante sa Manila kung Marcos loyalist sila, iboboto nila ang kapwa Marcos loyalist. Hindi. Tinitignan nila ano ang ginawa ni Hani Lacuna at saka ni Isko Moreno. Yan. Ganun yung ginagawa nila. So, natuwa ko kasi sila sa ginawa ni Isko nung panahon ng pandemic. Alam nyo ba, issue dati laban kay Isko Moreno yung pagbenta niya ng palengke doon sa Divisoria Mall, yung New Divisoria Mall. So, ito ho sa mga tao ron, sa party ng Divisoria. Dati, ayaw nila, ginawa ni Isko noong campaign period. Pero ngayon ho, okay lang yan, sabi nila sa amin nun. Para sa mga tao rin naman yung ginawa niya ni Isko Moreno. Sabi niya. Hindi naman kasi pwedeng manatili na lang ng ganon. Dahil yung mga pwesto, minana nila sa mga ninunupa nila. Ang baba na nga ng singil sa kanila, ayaw pa nilang magbayad. Saka nakakitang nagninegosyo, tuloy-tuloy, ilang taon na. Pag singilan, lugi pa rin, di pa rin kumikita. Hindi na ngayon gano'n sa Manila. Ang ngayon dito, yan sa Manila, kapansin-pansin to eh. Bakit si Isko Moreno, nangako noon na hindi niya iiwan ang Manila. Diba? Nangako niya nun yan, di ko iiwan ang Manila kahit anong mangyari. Baguhan pa akong vlogger noon. Uso pa yung Manila Bay noon. And then all of a sudden, noong 2021, kakandidato pagka-pangulo. Diba? Iniinsulto pa nga niya, diba? Iniinsulto pa nga ni Isko Moreno si Duterte. Diba? Ang sabi niya noon, noong 2021, hindi minamana yung posisyon, ganun pa siya eh. Kaya kami nagagalit sa kanya noon. Bakit tinitira mo si Daddy Diggs? Pinaganda na nga niya itong Maynila. Ganun pa kami noon eh. Pinapalinis ang Manila Bay. Kredita nga sa'yo ito kung tutuusin. Nakakalaban pa. Kasi nung time na yon, pinapuputok na kasi ng mga DDS na si Sara yung patakbuhing presidente. Ganon. So, yung issue na yan, nawala yan eh. Nang si Isko, kumandidato, at ang kanyang political party, sumali na siya doon sa Aksyon Demokratiko, Partidong Dilawan, Alternative Political Party. Actually, lahat yung tatlong yan, alternative political party to one another. Kung alin na lumulubog, at nabaon na sa limot naman, na lumubog dati, gagamitin lang nila pababanguhin. So, si Isko Moreno, kumandidato pampanguluhan. Wala nang issue sa mga Duterte. Diba? Bakit tumakbo si Isko doon? Hindi natin alam. Pera o chance na for higher position. Diba? Kahit alam ni Isko na hindi siya mananalo kay BBM. Kahit mag-one-on-one sila eh. Hindi siya mananalo kay BBM. Kahit siguro sa Manila, Isko Moreno, BBM ang maglaban, palagay ko hindi ho mananalo si Isko Moreno dyan. Baka hindi ho makakalahati ng boto yan. Pero,
ano pa rin, tinuloy niya pa rin. Ngayon, dito sa Marcos administration, pagka napanalo ni PBBM, nagiging maganda yung samahan, di ba? Ang ina-expect nga ng iba, si Isko Moreno baka tumakbo under the ticket of PBBM, mag-senador. Ayan. So may mga ganon. May mga ganong panawagan na mag-senador ka. Maging ako man, sinasabi ko noon yan. Mas maganda kay Isko, mag-senador muna. Kasi wala siyang karanasan sa national. So mag-senator siya. Ako. So I was expecting na siguro, in coming months, mag-senador yan. Aba, biglang kumandidato sa Maynila. Tapos ang partido, Action Demokratiko. Shit, alam na this. Diba? Ang Manila ho kasi, kumbaga, yan ang kapital ng bansa natin. Isang malaking bagay yan kapag kontrolado yan ng isang political party para sa 2028 national election. Siyempre, ang ipuposisyon ng mga Duterte si Sara. Talagang labasan na ng kulay yan. Hindi na yung, wag umalis ka dyan sa politika, lumayo ka dyan kasi masisira ang buhay mo, ibala ka makita ng mga sweldo na malaki, mabuti sana pagbaba mo. Sabi ko, ang ganid naman ni Tatay Digong. Pag gano'n sinasabi kay Sara. Ang sahod naman niya pagka-presidente, kalahating milyon, isang taon. Ayun, isang taon, isang buwan, tapos sasabihin wala kang mahihita. Ang sahod niya is actually a fortune. Diba? Ay nako. Ngayon, ang problema naman dito, nakita rin siguro nila Isko na malaking, na bagamat malaki ang tsansa ni Isko Moreno na makapasok sa top 12 na, na, tawag dito, top 12 ng pagkasenador, nakita rin siguro ni Isko Moreno na mas madaling manalo, di ba? Uli, doon sa Maynila. Kasi si Hani Lacuna, palpak. Palpak naman ho talaga si Hani Lacuna, sa totoo lang. Ang Divisoria, di ba? Uli, dumudumi uli. Yung mga naklearing na dati, di ba? Wala, napapabayaan. Nakaligtaan nila Isko Moreno noon, naubusan ng panahon, natuluyan ng clearing ops nila ang Sampaloc area. Pagdating kay Hani Lacuna, wala na. Talagang napabayaan. Yun ang nagpalaki ng pangalan ni Isko yung political will doon sa Maynila na naipakita ni Isko na hindi nagawa ngayon ni Hani Lacuna. Yun ang malaking failure ni Hani. Diba? Tapos hindi siya yung katulad ng kay Isko, bababain ka talaga. Yung mga kotong enforcers niya ron sa kalye, wala. Kay Isko, talagang sa social media, mapapanood mo talaga na tinatanggal niya sa pwesto, sa trabaho, pinususpindi, pinagagalitan. Pero kay Hani, talagang Hani talaga sila. Narinig ko sa mga kali survey namin. Puntahan mo yung channel na isa, yung survey channel. Hanapin mo rin yung mga surveys namin earlier diyan sa Manila. Ako nga, nagulat Hindi na namin sinama ha. Lalo yung sa may city jail, yung paligid doon. Sabi sa amin wala dyan yung choice namin Bakit? Sino ba choice nyo? Yorme. Ba't di nyo sinama? Nagagalit po sila. Sabi ko, strategy ko yan. Gusto kong malaman kung nakalimutan na ba siya ng mga taga Maynila. Kaya lang, hinahanap nyo Sabi ko. Ang tanong ako ngayon sa inyo, bakit nyo hinahanap si Isko? Nangako si Isko, di kayo iiwanan. Pero iniwan niya kayo, kumampanya ng 2022. Sabi ko, tapos ngayon babalik. Kung nagtuloy-tuloy si Isko, di siguro ganda na lalo ng Manila, linis na. Diba? Kasi yung second term ni Isko, disiplina na yung bubuuhin niya sa mga tao. Katulad ng ginawa ng mga bayani nila, Mayor Bayani, Fernando Bayani, ang asawa nito sa Marikina City. Diba? Bakit malinis ang Marikina City? Dahil po yan. At yan ay kinikilala ng mga taga Marikina. Dahil yan, JDB, sa disiplinang tinanim sa isipan namin nung kabataan pa namin ng dati naming mayor at sama nito. Na Bayani Fernando. Bumababayan sa bayan sa mga eskwelahan namin, tinuturo sa amin ang disiplina, kahalagahan nito, paano to isagawa, ganun. Pero sa Maynila, yun na sana yung gagawin ni Isko Diba? Kasi yung kadugyutan, likas na yan. Diyan sa Maynila. Okay, sa dami ng mga informal settlers, di ba? Tapos yung tao kung saan ang gagaling, sino-sino. Nagkaroon siya ng Ang expectation nga sa kanya, since si Hani Lacuna yung inendorso ni Yorme, di ba? Dapat po sinamantala. Kasi ako, what I was expecting po, babalikan ni Isko Moreno ang Maynila. May possibility yan na balikan niya yan. May possibility rin tumakbo siya ng 2025 sa senatorial. Kaya lang, again, everything is just a matter of
Di ba? Benefits. Ganon kay Isko eh. What's in it for me? So nakita niya na mas maganda nga naman mag-Manila uli siya. Di ba? And besides, luluhod sa kanya ang mga Duterte na ma-endorse siya dyan sa Manila. At ang iba pang mga political parties, malaking pagkakataon yan para sa kanya makilala at baka sumubok uli siya sa 2028 si Isko. Di ba? Baka nga maging ano yan eh, maging Sara, ano yan eh, maging Sara Isko or Isko Sara yan. Oh. Maring yun sa nakikita ni Isko dyan. Kaya lang, mapiprevent sana yan ni Hani Lacuna if she performed very well. Yung perform well nga lang, wala pa eh. Laki talaga ng pinagkaiba.